narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Guwapo! Guwapo! Yes, yes, yo, Topacio, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, nako, ang bilis, no? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, di ba? Sweldo, tas ngayon 26 na ng Agosto, no? 2024. At syempre, pinagpala po tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio dahil maganda ang panahon. Maluwang sa daan, no? Walang balakid, walang traffic, di ba? No? Sana, ang hirap nga lang kung araw-araw holiday, di ba? Yun ang medyo nakakalungkot naman pag araw-araw holiday, lalo na dun sa mga kababayan nating no work, no pay. Yan. Ako po si Juvie de Guzman. Yan, kamusta na po kayo? At sana po patuloy na maging maganda ang panahon ngayon dahil ako po'y babiyahe pa sa San Ildefonso, Bulacan, kung saan imimit po natin ang aking pamilya doon. Yan, si Ate Josie de Guzman, Valimento and Company. Sa inyo pong lahat, mga kaibigan, antabayanan nyo ako dyan. At syempre, nako alam nyo, malungkot ho yung investigasyon, no, ukol dun sa isang artista. Pero nakakalungkot. Sana po ang gawin na lang po natin ay wag na ho natin, kung tapos na yung investigasyon, ay i-rehab natin yung biktima, no. Alam nyo ho, yan talaga, mahirap yung kung lagi nating ipaalala. Siguro, hustisya na ho ang bahala dyan. Kadalasan po kasi pag lagi natin pinapaalala ang problema ng isang artista o sabihin na natin biktima ng mga ganong insidente na kagaya ng anak ni Nino Mulak, ay mahirap tanggapin, lalo na batang-bata at gwapo pa, di ba? Marami talagang problema ngayon. Anyway, sabi nga po, ang ibang mga kababayan natin laging nagsasabi na magiging matagumpay ka. Yan, sabi nga, kung, yan, sa ngalan po ng inyong lingkod, kung hindi ka reklamador, yan. Sabi nga po, kung hindi ang isang tao ay reklamador, aba, madali kang umasenso. Ayan. Walang, dapat kontento ka sa anumang meron ka. Yan po yung mga ilang paalala ng mga eksperto sa atin at nakakatuwa naman kasi maraming sumusunod yan. Sunod lang kayo at yan ho ang tama kasi kailangan ipakita natin sa ating mga kababayan ang ating contentment anumang meron tayo. Okay, dapat matibay ang loob mo. Ayan, manalo o matalo ka. Ika nga, sabi nga nun. Kadalasan, yung iba, no? Lalo na kung meron silang mga nilalaban ng mga contest, di ba? Dapat makontento tayo kung hanggang saan yung ating kakayanan yan. Syempre ho, alam niyo naman sa mga palaro, di ba? Meron hong nananalo at merong natatalo. Yan. At sabi rin ng mga eksperto, dapat hasain natin ang sarili natin para sa mas magandang resulta sa susunod. At huwag tayong susuko, di ba? Ang pagsuko po ay katumbas ng pagkatalo. Kaya hanggat maaari, huwag tayong susuko kung ano yung ating laban ay tuloy lang. Kita nyo, kailangan din mag-move on din po tayo. Bagamat nawala ang mahal natin sa buhay, move on lang tayo. Ipakita natin na meron pang pag-asa. Meron pang buhay na dapat nating tamasain, no? Alam nyo, kagaya ho ng iba dyan na nawawalan din ng mga mahal nila sa buhay, nagmo-move on sila. Sabi nga po meron tayong mga ilang blessing. Sabi nga, may blessing tayo kung mag-move on tayo. Kasi nga, magagawa natin yung gusto natin, makakapag-trabaho tayo na maganda, maayos, matututunan natin ang ilang magagaling ng kasamahan natin. Diba? Ganun ho yun Kailangan meron tayong mga sabi nga, mga inspiration. Bagamat nagkulang yung ating inspiration, pero patuloy pa rin magiging inspirasyon yun. At kung ano man po yung magagandang bahagi sa pagiging buhay ng isang mahal natin sa buhay, ay ipagpatuloy lang po natin, gayahin po natin yun. Dahil alam nyo po,
ang buhay daw ay magiging masarap, lalong-lalo na kung tayo po ay merong mga tinitingnan, pinasasalamatan, at yan po ay tuloy-tuloy lang. Huwag tayong malungkot, ganon. Alam niyo naman tayo, pag tayo nagmahal talagang ganon, no? Meron talagang moment na nakakalungkot. Naku po, kanina nga po, nagulat ako, kala ko tulog na tulog ako, pala gising pa rin ako. Ayan, sabi nga po ng mga ilang kausap natin, ako, thank you so much. At nakausap natin si Attorney Malyari, kausap natin yung iba pa nating mga friendship. Salamat po sa inyong payo. Move on talaga. Yan. At yan din natutuwa tayo kasi syempre sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, salamat din sa kanya kasi dahil sa masasayang mga bahagi sa buhay natin dito ay pasasalamat na rin na pinapaabot natin lalong-lalo na sa mga produksyong narito. Lahat po ng magagaling narito na pinagsama-sama, di ba? Okay, sabi nga po, dapat walang inggit sa katawan. Ayan, meron ba kayo niyan? Ayaw pa lamang sa taong umaasenso. Bakit nga ganun, ano? Usong-uso pa rin, sabi nga nila, usong-uso pa rin po ang crab mentality. Bakit hindi tayo natutuwa kapag merong umaasenso? Ayan, wag naman sana. Kasi alam nyo po, pag ang isang tao, lalong-lalo na, ay umasenso yan dahil sa tulong ninyo, mas maganda yon, di ba? O kaya naman, hindi man kayo nakatulong, pero yung lagi nyong pagngiti, yan, malaking bagay. Alam niyo yung mga moment na ganyan, kahit na malungkot ang buhay, pero patuloy tayong umingiti, patuloy tayong nagpapasalamat kung anong meron tayo. Ay, nais kong pasalamatan si Madam Grace, yan, kahapon po, ay naimbitahan po kami, yan, sa kanyang tahanan, dyan po sa San Miguel, Bulacan, sa King Caballo. Alam nyo, kakaiba yung lugar di ba? Merong lugar na King Caballo at iba pa. At salamat sa imbitasyon ni Dr. Julie Mahal Amor. Thank you so much po. Kahit po talaga pagod na pagod, puyat na puyat. Iba talaga pag gusto mong puntahan, di ba? Kasi yan ay long lost friend ko, si Julie Mahal Amor. Salamat po, no? At hindi ko na alam kung alin dun yung yung sinasabing pabo. Hindi ko na alam kasi halos magkakamuka. Pabo, manok, yan. Magkakamuka yan. Anyway, thankful tayo kasi alam nyo minsan, no, sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Actually, mahirap. Di ba? Maraming dahilan yan. Kasi nga po, alam nyo yung going there, paloob dun mismo sa gitna ng bukid, di ba? Tapos pag ikaw pumunta sa lugar na hindi mo talaga alam, mapapadaan ka sa lugar na hindi mo inaasahan yan. Muntik-muntik ka na mahulog. Alam nyo naman, pag maliit ang kalsada, kasi one way lang po. At yung kabilang, alam nyo yung isang lane na ganyan, tapos hinati sa gitna. Yung isa ginagawa, tapos yung kalahati, ayun yon, daanan, rough road yon, ay matindi. At syempre, marami ring inimbitahang mga celebrity o kaya naman inimbitahang mga aawit, pero hindi ko inabutan kasi umalis na po ako. I don't know kung sila'y dumating o hindi. But then salamat na rin kung dumating kayo. Yan yung mga friendship din natin sa mga shows minsan. Ganun talaga, no? Talagang pag malayo, mahirap. Yan. Pero, syempre, dahil sa pagiging napakatagal na hindi namin pagkikita ni Dr. Julie Mahal Amor, ay talaga naman pinilit ko na makarating. Ganyan ho ako makipagkaibigan. Talagang kailangan bigyan natin ng halaga. Ayan. Pero actually, hindi naman siya may birthday. Ayan, doktora, nakaisa ka. Hindi pala ikaw yung may birthday. Ang kapatid mo pala ang may birthday. Si Madam Grace, yan. Salamat po sa kanya. At saka, hindi lang po yan, parang parang hindi nagbago, no? Maganda pa rin yung kanyang aura. Sabi nga po, sa tagal-tagal, siguro dekada na hindi tayo nagkita, no, doktora? Pero maganda ka pa rin po. Hindi po kayo nagbabago. At syempre, lagi kong pinapanalangin ang paghaba ng iyong buhay hanggat gusto mo. Ayan. Sabi nga po, dapat ganun po yung pananaw natin. Be positive. Syempre, masarap makasama ang mga mahal natin sa buhay sa mahabang panahon, di ba? At tanging Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo. But then, ayan, isa yan sa mga paalala. Okay, dahil nga dapat wala kang inggit, suportahan na lang natin yung mga taong ayaw natin. Huwag na tayong mainggit sa kanila. Ibigay natin ang luho nila, di ba? Pero syempre, alam naman po natin, pag meron tayong mga hindi type sa ginagawa nila,
medyo bulong-bulungan natin. Bulong-bulungan natin, bulungan po ninyo. Meron, ay, sister o kaya brother, may ginagawa kang hindi tama, ganyan. Maganda ho yung paalalahanan natin. Ituring natin na ang isang tao ay pinapaalalahanan natin dahil alam natin kung anong tama. Yan. Alam nyo, minsan kasi ang tao pag hindi na lalo na kung wala na magulang yan, di ba? Usually ganun nakakalimot sa kanyang mga pinaggagawa, di ba? Yan po ay dapat nating isaalang-alang. At thankful tayo dahil una-una, so far, so good. Yung mga nasa paligid, talagang magagaling. Salamat sa kanila. Okay, sabi nga po, di kailangang maghiganti sa mga taong umapi sa iyo. Diba? Yan, mga importante yan. Huwag tayong maghiganti dun sa mga taong gumawa ng hindi tama sa atin. Yan. Basta hindi tayo sinasaktan, okay lang yun, di ba? Yung mga salita-salita na yan, masasakit na salita, talagang ganun lang ang tao, di ba? Minsan ho kasi guys, alam nyo naman, ang tao po, pag nagsalita, pag nasabi na, okay na yan sa kanya, di ba? May mga ganong galit, di ba? Pero after that, wala na yon. Ako hindi ako mapagtanim ng galit sa aking kapwa. Kaya mahal na mahal ako ng aking mga kaibigan, mahal na mahal ako ng aking mga kamag-anak at pamilya. But then, hindi pa rin perpekto, di ba? Meron pa rin na dahil hindi magandang naranasan nila, no? Ay talagang naghihigante. Nanggagalit. May mga taong gano'n di ba? Yung tunay na may kasalanan, parang hindi nila alam yun, di ba? May mga ganun ho kasi. At minsan, nung araw pa man din, di ba? Marami ho kasi mga fake news. Marami hong hindi ho totoo ang sinasabi. Parang pinapaganda lang nila yung papel nila para maging bida sila sa ibang kamag-anak. Ganun ho kasi yung iba. But thankful din ako sa aking mga kamag-anak from Manila. From Manila to San Ildefonso, Bulacan. Nakarating silang lahat. Yan ang kailangan natin mga kaibigan. Magtulungan, maging maganda tayong ehemplo sa kapwa. Lalong-lalo na doon sa mga taong depressed. Sabi nga ni Tita Mahal, no, alam nyo, sabi niya, alam mo Job, I almost died. Second life ko na ngayon. Nagulat ako? Sabi ko, buti naman hindi nangyari yung sinasabi mo. Ay talaga, nung siya po daw ay nanalangin at naisip niya, mali, bakit ko kukunin? Ayan, sariling buhay. May mga pinagdadaanan po kasi sila. At syempre, lahat naman po tayo may kanya-kanyang problema. Pero, desisyon ng higit sa Panginoon ay wag po. Sabi nga po, mahalaga ang mabuhay tayo, mahalaga ang tupdin natin. Ano man yung dapat gawin para sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating mga relatives, kaibigan, at sino pa man ang nasa paligid natin. Sabi nga po, dapat kumilos tayo ng tama, gumawa tayo ng tama. Kita nyo pag nagkakaroon tayo ng mga ganong hope, di ba? Parang ang sarap ng ating pakiramdam, di ba? Lalo na kung kayo po ay pagod na pagod. Pero syempre, pag pagod na pagod kayo, time to relax. Mag-relax muna kayo kahit ilang minuto o ilang oras, di ba? Pahinga muna kayo. Nako doon sa mga nagbakasyon, yung mga nagpunta kung saan-saan, di ba? Kayo po ay nakaranas ng long weekend. Huwag kayong makalimot magdala sa amin ng pasalubong. Ayan, dala kayong pasalubong para matikman naman namin ang mga prutas o mga kung ano-ano yung mga natikman ninyo dyan sa pinuntahan ninyo. Ayan, lalong-lalo na dun sa mga friendship natin na umuwi sa kanilang mga farm, di ba? Marami tayong kilala, kaya lang medyo malayo nga lang, no? Yung kaya nyo lang bit-bitin, ayan na nga, okay na ho yan. Ayan, sabi nga, pasalubong, wag makakalimot. Okay, sabi nga po, dapat matyagan. Paano nga ho ba tayo magtiyaga? Yan, lahat ho ng tiyaga, may nilaga. Alam niyo ba yung mga ganyang kasabihan? Pag may tiyaga, may nilaga. Alam niyo ho, maraming swerte sa mga taong mayroong tiyaga. Ayan, lalo na yung mga, di ba, napapansin niyo, marami tayong mga OJT na nakikita noong araw. Ako, marami akong nakilala noon, lalo na nung sa lugar ng ABS-CBN.
Alam nyo, doon ho, naparaming OJT na ngayon ay mga sikat na. O, diba? Ganon. Na ngayon ay maganda na ang kanilang mga career, diba? Bagamat yung iba sa kanila hindi nagpatuloy sa same station. Merong napunta sa ibang sikat na programa, sikat na produksyon, mga ganon. Kasi po, sila po ay nagtiyaga. Nakakatuwa, di ba? Pag nakikita mo sila, at nakikita ka rin nila, natutuwa sila sa'yo. Hi! Nagkakagulatan, di ba? Yung mga ganong eksena ay ikatuwa natin at huwag tayong mainggit sa kanila kung sila man ay nagtatamasa ng maraming blessing. Yan. Dahil alam nyo naman, ang blessing po talaga ay hindi na ho yan, hindi na ho yan mapipigilan, lalo na ang Panginoon ang nagdesisyon. Darating at darating yung blessing sa yan. Sa akin, sa kanila, tayong susuko, tigil, dahil alam nyo po, yan, may hanggang yung pagtitiis ninyo, ay may kapalit na kasiyahan. At sabi, dapat opportunistic tayo. Give up, okay? Be positive ways. O, kayo po ba'y positibo? Ang inyong pananaw sa buhay. Mas maganda ho kasi kung kayo positibo all the time. Wag ho tayong, wag ho tayong masyadong sensitive. Minsan ho kasi may mga tao talaga na diretsahan kung magsalita, di ho ba? Ayun naman ho ay style niya. Kaya wag tayong masaktan. Mas maganda nga ho yung may mali tayo, na pagsasabihan tayo. Alam niyo ho, mas maganda. Ako sanay ako sa ganyan Yung pag meron akong pagkakamali, pinagsabihan ako. You should be thankful. Ibig sabihin, yung taong pinagsasabihan ka, may malasakit sa'yo. Just the same, parang yung mga magulang ninyo, di ba? Kayo'y napapagalitan. Ngayon nga ho, bawal na magpalo ng bata. Pero alam niyo ho, yung mga bata nung araw na pinapalo ay mas matino kesa mga batang hindi sa palo. Sabi, eksperto. Ewan ko kung anong masasabi nila ukol dyan. Pero alam nyo po, ang pagpalo naman, hindi mo kailangan nakamamatay, di ba? So, para malaman o na sila ay may pagkakamali. Di ba may ganon? Ang penalty sa kamay o kaya palo sa puwet. Yan. Dahil, halimbawa, di ba, merong isang bata na sa sobrang likot niya at sa ipuan na yun ay ikadidisgrasya niya. So, natin ng konting palo, mali yan, baka lalo kang mapasama, mga tipong gano'n. Alam nyo, tayo ay may communication sa mga buhay. Tayong padadaig sa mga tao. May mga gano'n wala po siya, pero masama pala ang iniisip. Siguro mas maganda tanong-tanongin din natin, baka praning na. May mga tao, diba? Ayaw magsalita, praning pala. O kaya, maaaring yung taong yun ay hindi nagsasalita kasi type kausap. O kaya naman, yan, iba-iba yan. O kaya naman, hindi kanya dahil super busy siya. Yun. Lagi natin isipin, busy kasi yung taong yan kaya ayaw kang kausapin. Dapat ganun tayo. Alam niyo ho, pag ganun lagi ang way natin ng thinking, that's good enough na tayo po'y aasenso at magiging masaya ang buhay natin. Kaya po ng iba dyan. Kita niyo naman yung maiyaman ngayon, yung mga eksperto ngayon. Naalala ko, nabasa ko si Jack Ma, di ba? Si yung matanggap at talaga namang sukdulan ang kanyang pagtitiis. Yan. Sukdulan ang kanyang punta kung saan-saan, di ba? Kita nyo, siya highest personality na ngayon dahil marami siyang alam, di ba? Marami siyang kaperahan. Mga ganon Dapat din tayo. Gayahin natin yung mga pensado na. Sabi nga gayahin natin yan. Gayahin yung mga taong maraming bisyo. Ayan, lalong-lalo na wala nang ang pera, nakikipag-inuman pa. Yun na. Pag nakikipag-inuman syempre, hindi man, di ba? Alam nyo na merong ibig akong sabihin. Yan po ay ilang mga paalala natin dahil napaka-importante na merong kaya may mga na ating sinasaalang at hindi tayo makakayawan. At
syempre, maya-maya po, magbibigay tayo ng ilang paalala mula dito sa ating himpilan, DWIZ 882 at 23, ng ilang paalala sa inyong lahat dahil sa ating time check. At okay, tayo po naman ay muli nagpapasalamat kay Silvana and Mami. Ayan, si Mami Jenny. Salamat nyo dahil kahit papano, malungkot kasi ang ate nyo. Kaya ako naman po'y natutuwa dahil may mga sumasama sa akin para sa aking kalungkutan. Yan. It's a good chance for me na madaling over dahil sa marami kasing tao na talaga namang hindi niya pahihintulutan na maging malungkot. Ayan. Hanggat maaari. Okay? So, thank you once again. Isa munang paalala sa ating himpilan. Sa ngalan ni Atty. Topacio, ang oras alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Oh, yeah. Salamat po. At syempre, nako, meantime, sabi nga po ng ilang mga netizen, paalalahanan daw natin yung mga mahabang araw na nagbakasyon. Ayan. Bakit paalalahanan? Sabi nga po, syempre, sa haba-haba ng kanilang bakasyon, baka makalimot na silang pumasok. Ganun ba? Hindi naman. Hindi yan makakalimot kasi alam nyo ho, kailangan ho ng buhay natin ang trabaho. Yan. Kailangan talaga kaakibat na yan ang ating pamumuhay. At kung kayo po ay, sabi nga po, kung kayo po ay makalimot sa inyong trabaho, grabe na yan. Okay. Sabi nga po ng ilang mga friendship natin, pagbati pinapaabot natin, pa-shoutout daw. Yan, si Dennis, Masikip and family, sa inyong lahat. At sa mga taga dyan sa PhilHealth, salamat po sa inyo. Ayan. Of course, kay Maria Jessica Herrero Ryerson. Hi, Ma'am Jess. Kay Joseph Elias Bontogon. Ayan, salamat. Sa buong pamunuan ng Hospital on Wheels. Salamat po, Doc Jim Sanchez. Kay Doc Lito Buwan. Ayan, salamat po. Ayan. At syempre, hindi tayo makakalimot batiin ang ating bossing. Yan, si Boss Edgard A. Cabangon and family sa inyo pong lahat dyan. Kay Ma'am Sharon Tan, talagang long lost communication na talaga kami. Matagal na kami di nagkikita. At syempre, itong mga taga Rizal Media Press Club 2024. Mabuhay po kayo, guys, yung mga taga Rizal. Nako, ingatan nyo ang inyong mga sarili, lalong-lalo na dyan sa Rizal, ang dami yung bangin dyan. At mag-ingat din dahil minsan sa sobrang lakas ng ulan, alam nyo po ba, nangyayari nga po yung pagguho ng mga lupa. Yan po dapat nating iwasan. Dahil kung tayo po ay lagi na lang ay punta dito, punta doon, kung saan-saan ako. At saka never forget na kayo po'y makalimot. Never forget. Yan. Makalimot na magpaalam sa inyong mga magulang. Naku, alam nyo po ba, marami hong nangyayaring disgrasya ngayon. At never kayong aalis ng bahay na hindi ho alam ni nanay o ni tatay kung saan kayo pupunta. Dahil sa panahon ho ngayon, naku alam nyo naman, maraming sabi nga, NPA daw. Ano yung NPA? Dito naman sa kanila, no permanent address. Yung pala yun. Okay, thank you so much din. Pagbati, pinapaabot natin sa ating Filipina friend na nandyan po sa Singapore. Yan. Marisa D. Lim, thank you so much. Ito po yung pinakamagaling na entrepreneur at singer din, no? Marami tayong mga magagaling na kaibigan na nandyan po sa ibang bansa kung saan ay pinasasalamatan natin dahil sila po ay hindi tumitigil sa paghahanap buhay, sa pagbibigay ng opportunity sa maraming Pinoy na nakakasama nila abroad. Yan. Ito si Marisa D. Lim ay yan po ay merong restaurant sa Singapore. Yan, congratulations. At hello din kay Doc MJ Evangelista. Hello po. Ayan. Salamat din kay Diana Sulayaw. Oh, thank you so much. Sabi niya, hello, nice to meet you. Good day to you po. Ako po si Diana, ang admin ng page po. Nakita kong bumisita po ang mga kayo at nag-like sa mga post namin. Salamat po. Feeling ko
mapalapit din kayo sa, siyempre, malapit naman talaga tayo dyan. No worries. Okay, at dito naman, hello din kay Doc Melvin Villaros. Ayan, isa yan sa mga nagsikap din na mapahaba ang buhay ng mami ko. Kahit papano, naibsan yung sakit niya, di ba? Dahil si Doc Melvin po ay isa yan sa tumingin sa mom ko at nakita po natin yung sincerity, no? At natuwa na may mami ko. Alam nyo, pag nakangiti yung mother ko, yun po yung ngiti niya. Hindi, lagi kong naiisip, di ba? Kahit kayo siguro pag meron kayong mahal sa buhay na close kayo, tapos biglang nawala sa tabi nyo, yun din ho yung gagawin ninyo. Aalalahanin po ninyo ano ang hindi nyo makalimutan sa kanya. Ayan. Parang itong mga kaagapay ko, sila po ay maraming iniisip. Hello din kay Ate Presi Portaliano ng Greece. Yan. Sa mga taga-Greece, sana po manood kayo, patuloy kayo dito sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Huwag kayong makakalimot, you know why? Marami ho ritong programa talagang kapupulutan po ninyo ng aral. Mula Lunes hanggang Linggo yan, tuloy-tuloy po yan. At huwag kayong magsasawa dahil talagang from this channel, makakatagpo po kayo ng napakaraming information na makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na buhay. Yan. At hello din kay Ian Zafra Rosalado at kay Uncle Robert Zafra, kay Marigold at kay Lexter. Yan, happy listening. Of course, ito na, si John lang din. Hi, John lang din. Yan, kay Jenny Gaufo Montemar, kay Tisay Padlan. At syempre kay Katirso. Katirso, hello po. Salamat po sa inyo. At salamat din kay Boss Edgard at Attorney Macnil Rante. Sa inyo pong lahat dyan. Yan. Yung ibang mga nagbakasyon, ay kay Jen din yung ating SG. SG Jen, hi. Happy ako to see you again. At hindi lang po yan, hello din kay Mike Magpayo. Ito po yung dati nating kaagapay sa NBI. Yan. Sir Mike Magpayo. Sabi niya kasi, flying to London. Dapat magkikita kami dito sa Pilipinas. Siya po yung dati kong boss sa NBI. Yan, nung panahon ni kalimutan ko na. Basta, yung si Mike Magpayo po ay naging boss ko sa Rexay. Yan, Rexay, NBI. Okay, flying to London via Dubai and Madrid to attend my grandkid Miel graduating. Ba, nakakatuwa, di ba? Kita nyo isang pamilya yan dati. Ngayon, hiwa-hiwalay na kasi nga po, alam niyo yung mga opportunity, talagang pag pumatok yan, biglaan. Kaya kayo, maghanda-handa kayo sa opportunity. At saka hello din kay Doinog. Hi! Yan, graveyard na daw siya, panggabi na siya. Kay Miss Doinog. Yan, hindi kita makakalimutan, nak. At syempre, hello din kay Eagle Tango Echo Kilo. Yan. Salamat kay Ma'am Emma Cordero. Okay, sige, sama tayo dyan. Sama daw tayo sa foundation. MCOR, Voice of an Angel, ba? Basta ang foundation more on tulong, nakakatulong, yan. Si Miss Emma Cordero po, marami pong pinapaaral na mga walang-wala, mga estudyante, lalo na sa part ng Laguna. Marami po yung pinaaral na walang pang-tuition, walang gamit, at walang pang-ospital. Yan, nakakatuwa na rin. Dahil alam nyo, yung mga ganyang, yan po ang tinatawag kong buhay na bayani. Ngayon po, sineselebrate natin ang araw ng mga bayaning wala na, di ba? Pero sila po, ang kanilang alaala ay never natin dapat kalimutan. Ito nga ang kinakalungkot ko di ba? Yung mga bayani natin, usually, nakapangalan yan sa mga street, di ba? Street sign. Pero yung iba, napapalitan, tapos, syempre, yung mga kabataan, yung iba dyan, hindi na ho nila alam yung history. Dahil nga po, yung street nila, dating pangalan ni, example, ni Bayani, ganon. Tapos po, pinalitan. Syempre, ang malungkot nito, wala na. Iba na ang naging pangalan. Hindi na makukuha ng, taong merong history for that. So, alalahanin po natin ang kanilang mga nagawa. Yan, okay po yan. Go ako dyan. At hindi lang po yan mga kaibigan, dapat po alalahanin din natin ang mga buhay na bayani. O, di ba? Dapat kasama yung mga buhay na bayani, yung mga reporter natin sa labas. Sila po yung mga
kumakalap ng mga balita at naghahandog ng balita dito sa ating studio. Yung mga ganon, di ba? Mga ganon dapat. Yan, mga buhay na bayani, yung mga atletang nagdatingan na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Buhay na bayani yan. Huwag tayong mapagod na bigyan sila ng parangal yan. Lalong-lalo na kung kayo po'y mayayaman, share your blessing. I-share natin doon sa mga taong deserving. At sana, yan, hello din kay Attorney Eligio Malyari, of course, Attorney Cres Pedrosa, lahat ng mga, marami tayong mga friendship dyan. At syempre, yung mga naging abogado ng bata, Banban Association, Tribal Association, Banban, nakalimutan ko na yung meaning, basta bata, no? Kay Oscar Rivera, salamat po. At sana patuloy niyong pagbutihin ang inyong mga paglilingkod sa inyong mga katutubo. Ayan, napansin ko kasi noong araw, sila po'y talagang overwhelmed sa pagsasama-sama ng mga katutubo. Mula sa ibang lugar, pinagsama-sama, gumawa sila ng community. Yan po, pasalamatan natin. At yung mga katutubo na yan, magagaling yan magtanim ng mga pagkain, halamang gamot, halamang nakakain, di ba? Yan po. At magagaling din silang driver. Grabe. Sa bilis ng kanilang pagdadrive, grabe talaga. Hindi ko matarok na, kita nyo ha, wala silang aral sa pagdadrive pero marunong mag-drive. Sabi ko, nag-aral ba kayo sa driving school? Hindi naman daw, no? Alam nyo, sa mga probinsya na malalayo talaga, lalo na dyan sa Pampanga, sa Pangasinan, no? Marami ho talagang mga tao dyan na natututo na lang by experience. Kaya thankful din tayo at namimit natin sila. At sana, no? Sana po, maging masaya na tayo kung anong meron tayo. Ako masaya, medyo masaya na ako ngayon. Actually, dapat ngayon ang celebration ng mami ko sa kanyang 84th birthday. Kaya lang hindi umabot. Kasi nga po, bumigay na po ang kanyang katawang lupa last August 15. So, siguro panalangin po ang aming gagawin sa araw na ito, buong araw na ito, sama-sama po ang lahat ng pamilya ko sa Bulacan. Yan po ang aming plano at salamat sa inisyatibo ng De Guzman Valimento family, lalong-lalo na yung ate ko si Josie, of course si Marlon, Johnny and family, sa inyong lahat, yung mga misis ninyo. Mabuhay ang magagandang misis nyo. Ayan, si Angie at si Eileen Valimento. At of course, tayo naman po ay kino-congratulate natin ang wedding anniversary. Ayan, ni Kong Arquiza. Sige, late na. Late na ako. Okay, belated. At of course, happy wedding pala kay Mr. Temon. Yan. George! Nako, sorry, alam mo naman, may patay kami kaya hindi ako nakarating ng kasal mo. George Temon and family, sa inyong lahat dyan, nako, maraming salamat po. At nakita ko nga yung kaganapan, lalong-lalo na kay Miss Maruha de Asis, ang #1 family head ng kanilang angkan. Yan. Pinsan ni George Temon. At hindi lang yan, Sir Jigs, magpantayan ng CCW. Mabuhay po kayo at patuloy ninyong ginagawa ang inyong pagiging ama ng bayan. Okay, ang oras po para sa ating paalala. Mula sa ating himpilan, time check muna tayo sa Yes Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Yan, live na live po tayo ngayon. Wala akong ma-invite na guest kasi lahat sila nasa bakasyon. Grabe. O, di ba? Long weekend talaga. Okay, pagbati pinapaabot natin kay Jeza Doming, Amelia Borse, Casey Exclamado at si Yam Orang. O, diba? Naku ha, nasa na kayo ngayon? Ayan. Sabi nga po, okay, ngayong araw na ito ay National Heroes Day. Bakit kailangan pa silang alalahanin? Ito po isang tanong para sa ating lahat. Okay, ginugunita nitong Lunes, ngayon po, Agosto 26, 2024, ang pambansang araw ng mga bayani o National Heroes Day mula sa orihinal na petsang
Agosto 28. Ayan. Ito ay batay sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ma-enjoy naman ang lahat ng long weekend ba? Swerte talaga nila. Okay. Mula Agosto 23 hanggang 26. At Biyernes, Agosto 23, nilipat po ang paggunita naman ng araw ng kamatayan ni Ninoy Aquino. Yun nga po, na-transfer, di ba? Naging 23, no? Mula sa original na Agosto 21, taon-taon. So, yan na po yung magiging, magiging calendar natin. At sa tala ng Official Gazette, nagsimula po ang pagdiriwang ng National Heroes Day noong panahon ng American colonialism, o di ba? At of course, yan po isang magandang paalala po sa lahat. At itong long weekend na to, tama po yan kasi minsan nangyayari po, halimbawa, Monday, may pasok. Samantalang Saturday and Sunday, walang pasok. So, naipit, di ba? So, nangyayari, yung iba gustong pumasok, hindi makapasok kasi nga, alam nyo na ang problema sa atin, kulang ng sasakyan, o kaya naman heavy traffic. Yan ang mga ilang nararanasan ng ilan natin mga biyahero. Yung mga nagpupunta sa malayo, pagbalik nila, hirap na hirap sila. So ngayon, dahil long weekend, swerte nyo. Kayo po nakaswerte ng sunod-sunod, di ba, na bakasyon. Kaya kailangan, huwag kayong malate. Kailangan makarating kayo sa inyong pupuntahan dito. Yung mga nasa probinsya, going here, dapat po ay agahan ninyo. Yan, agahan ninyo. Pero yung mga guys, yung mga sumasakay ng eroplano, sumasakay ng barko, yan, medyo hirap yan. Talagang naranasan ko na yan Naranasan ko pa yung magtulak ako ng bus. Alam niyo ba yung bus na ayaw tumakbo, kailangan itulak mo muna para tumakbo siya. Naranasan ko yun kasi biglaan talaga na tumirik sila. Okay, syempre, sabihin na natin lalaki ang dapat nagtutulak. Pero that time nang ako'y sumakay ng bus from Roro, alam niyo po ba, walang masyadong lalaki, di ba? Syempre, kung walang masyadong lalaki at ano gagawin mo? Tutunganga ka na lang? Ipababayaan natin yung driver tsaka yung conductor lang magtutulak? Hindi po. So what I did, yung mga may kakayanan pa, sabi ko, yung mga may power pa na gusto pang makauwi ng maaga-aga, magtulungan na ho tayo. Yun, nagtulak kami. Awa naman ng Diyos, nagkaroon ng realisasyon. Talagang natuloy yung biyahe namin. So dapat ganun guys, huwag tayong mahiya kung babae tayo. Ako nga, dati dinadrive ko owner type jeep. Nasiraan ako, ganun din nangyari, di ba? Yung pasahero ko ang pinag-drive ko, kasi driver din naman yon, pinag-drive ko siya, at ako ang nagtulak kasi nung nagtulak ako, nagtakbuhan yung mga iba na nasa kotse pa man din, mag-asawa, tsaka may isa pa, tinulungan na kaming makaahon. Lalo na kung dito tayo masisiraan sa yung parting pataas, tapos sa kabababang ganon. Umuulan pa yun guys, no? Naranasan ko yan lahat, kaya dapat talaga i-anticipate natin yung ating oras, yung ating araw, di ba? At yung ating mga sasakyan, lalong-lalo na, eto na, lagi ako namumroblema, pag may pasok na, usually, ang hirap bumiyahe, di ba? Kasabay pa natin yung malalaking truck. Diyos ko, nakakatakot. Malalaking truck na iwasan mo man, ayaw umiwas sa'yo. Yan, maraming mga truck talaga, no? Sa lansangan, lalong-lalo na kapag may pasok na. Okay, sabi nga po, 2 stranded na astronaut sa space. Makabalik pa kaya? Alam niyo, dati gusto ko sumakay dyan, Nung ako'y umaattend ng mga press con sa, DOTC, DOST, sorry, DOST. Kasi meron nung doon nag-encourage. Mga gustong mamuhay ng panibagong buhay. Sabi ganon. Baka gusto nyo maging astronaut. Talagang, ako naman po ay natutuwa rin kasi nakakatuwang makikita mo yung mga kasama mong media, gustong sumama, di ba? Gustong maging bahagi ng new space, di ba? Sabi ko naman, gusto kong marating yung Jupiter. Jupiter. Tapos naman yung isang, hindi ko nababanggit yung pangalan, baka matawa kayo. Yung isa namang kamedya na doktor na, media pa, siya naman gusto niyang pumunta ng Venus. Pero sumatotal, finally, siguro yung meron ding nakaalis, no? Hindi ko lang alam kung ito ba yung motto, no? Anyway, sabi nga po,
Ito nga. Marami na, no, ginugunita pa rin noong 1931 ang lahat ng mga nakilala at hindi nakilalang bayani ng bansa noong November 30, parehong araw kung kailan ipinagdiriwang ang Bonifacio Day para kay Andres Bonifacio alinsunod sa Act Number 2946. Ayan, 1921. Oh, grabe. Diba? Alam nyo, marami ho talagang kaganapan sa ating bansa na talagang dapat isipin, dapat gunitain, na kung minsan, dahil nga ho sa pagpapalit-palit ng date, pagpapalit-palit ng mga pangalan sa mga iba't ibang lugar, di ba? Usually, halimbawa, dito po, lugar na kung saan nakatira si Andres Bonifacio, di ba? Kapag yan nilipat nyo sa ibang lugar, parang feeling ko wala na hong kasaysayan, di ba? Wala na hong history kasi nga napunta sa ibang lugar o kaya naman na iba ng petsa, di ba? At medyo seldom na hong napag-uusapan ang ukol sa mga patay na bayani. Ngayon po buhay na bayani kadalasan ang magandang pag-usapan kasi nga po yung mga nakaraang bayani, marami ho yan pero ilan-ilan na lang na pag-uusapan. Dapat pasyalan ho din ninyo yung mga mga libingan ng mga bayani, di ba? Marami tayong mga opisyal diyan na maaaring kayo po ay may pamilya na taga diyan. Ako po meron po akong uncle si Pedro Zafra yan. Okay? At yan po ay, nawala na ako sa video. But anyway, ito po naman ano bang nangyari? Anyway, salamat po doon sa nag-ayos. Parang may nag-ayos, tas nawala ako sa video. Ayan, ba't ganun? Okay, at ito'y pasasalamat pa rin pinapabot natin sa ating mga friendship. Yan, Kapatiran, proud to be. Yan, group. Ayan. Okay, bumalik na. At of course, tayo naman po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga mga kaibigan, kakilala, at sa susunod na araw o linggo siguro dadalaw po ako doon sa mga ilang malalayong lugar pero nakarating. O diba? Dadalawin ko kayo at bilang pasasalamat po. At doon sa mga mayor na kaibigan ng ate ko, grabe ate ko, parang kandidato, daming friendship, o diba? Salamat po, Mayor Gazo Galvez. Sana po dumami pa kayo. Alam niyo nakikita natin yung mga yung mga taong nagpupursige pala para magkaroon ng maraming mai-share na blessing. Yung blessing po nila, yung kaalaman nila sa kanilang pagpapatakbo sa kanilang munisipyo. Alam niyo yung mga ganyan dapat po nating i-acknowledge yan, lalong-lalo na yung kanilang bagong munisipyo na nandiyan po sa at sambang parte yun, San Ildefonso, Bulacan. Pero malayo-layo po. Talagang hindi ho abot ng aming bahay. Malayo-layo po. At yung lugar po namin ay pinagpala kasi nasa sulok na po kami Sulok ng San Ildefonso, Bulacan. Pero nagugulat ako. Ang daming mga pumapasyal, nakakarating, di ba? At siguro dahil na rin yan sa mga kaisipan o magagandang kaisipan ng mga taga roon, sila ay bumubuo ng mga aktibidades na kung saan ginaganap po, malapit doon sa plaza na malapit din sa amin. Kaya natutuwa ako doon sa mga pamangking ko, at least nag-e-enjoy na sila. Yan, Marlon and Johnny Valimento. Enjoying sa kanilang mga bagong pamilya. Yan. Talagang dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil lahat po niyan ay pinahalagan. Mabuhay ang mga bayani. At ito po, bayani itong mga kasama ko. Narito sa produksyon. Meron ba tayong, yan. Salamat po sa ating technical engineers. Ayan, salamat sa inyo mga buhay na bayani ito. Ayan, si Wener Contehino. Ayan, si Chat Josue, Ken Sale and Giljon Reyes. Yan. At syempre, broadcast IT natin, JV Dominguez, prompter OP, Neil Joy Abella. Ang ating writers, yan, Jen Patrolia and Eliza Quevedo. Ayan, ang CAs natin, Yasmin Pantaleon at Jacqueline Santos. At syempre, ang tabayanan nyo, ang susunod na programa ng mga buhay na bayaning narito ngayon. Ayan, ang next program po ang Balitang Bayan
with Miss Jen Patrolia. Ayan. Sa ngalan po ng aking gwapong-gwapo, macho na, ayan, at of course, napakagaling na abogado ng bayan ito. Ayan. At ito po yung pinasasalamatan natin, lalong-lalo na si Veronica Estrada Lim. Salamat sa'yo. Okay, wala pa naman si attorney. Anyway, attorney Ferdy Topacio, sa ngalan po ninyo, ay salamat po ng marami. Kayo po ay kabilang na rin sa mga buhay na bayani dahil tinutulungan po ninyo ang mga humingi ng tulong sa inyo. Okay, mga kaibigan, ang oras po para po sa oras na ito. Alas 11:59 ng umaga para sa Yes Yes Show Topacio. Ako po, si Juvie de Guzman. Yeba! Woo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!